Sobrang nagustuhan namin ng husband ko yung quick sprint na video. Kasi meron kami mga pinapanood na videos before. Pero parang nakukulangan pa din ako. Sabi ko, itong video na to, sobrang complete niya, klaro, kung ano yung gagawin mo sa exam, kung ano yung mga need mong i-focus. So, talagang nakatulong yun sa akin apart from yung effort to review. Lalo na po yung mga templates. I am Shamin. I'm a physiotherapist here in Dubai, United Arab Emirates. I took up my PTE exam for the conversion of my UK license to New Zealand license because it's one of the requirements. So yon, I found English Charlie and Miss Charmaine. I'm very thankful na nakita ko itong platform na to. It's very helpful if you want to take up your PTE exam. Kapag nagsisearch po kasi sa TikTok, lagi ko kayo nakikita. Paulit-ulit yung mukha ko. Dahil nga paulit-ulit ko siya nakikita, parang hindi sapat na marunong ka lang mag-English or magaling ka mag-English kasi dapat alam mo din kung paano iti-take yung exam. Nung chinek ko, meron nga kayong video nung mga tips, strategies, ganyan. Meron kasi akong pinanood na isang YouTube video. Ang daming information, parang ma-overwhelm ka talaga. Though sinasabi naman nila kung saan ka magpo-focus. Pero yun sa inyo kasi, parang very compact siya. Malinaw talaga. Kasi ako, pag meron akong gagawin na isang activity, minimake sure ko na work smart. Kasi kung sino na yung merong shortcuts, kung sino na yung merong alam, doon ako magtatanong. Kasi nag-work eh. Alam niyo naman yung trabaho sa UAE, sobrang busy talaga. So, bakit di pa ako humingi na professional help? So, nung nakita ko yung isa niyong video na professional quick sprint, kasi nakalagay doon 3 hours lang siya. So, malalaman mo na yung tips, strategies, techniques. So, if marunong ka na talaga mag-English, mas mabilis mag-aral kapag meron ka ng guide. Parang weakness ko yung repeat sentence. Tapos, nakita ko yung initial method. Sobrang nag-okay siya sa akin kasi multitasker ako eh. So, kaya kong makinig na nagsusulat ng nakatingin sa screen. So, sabi ko, sobrang dali kasi pag initial method, yung short-term memory mo, nabuboost talaga siya. Ma'am, gaano kayo katagal nag-practice? From the time na nakita mo yung quick sprint video course ni English Charlie? 5 days. 5 days. Kahit na magaling ka mag-English, kahit na alam mo na lahat ng strategies, yung application talaga. So, kailangan malaman mo pa din yung kung paano yung platform, paano siya ina-exam. Kasi kapag hindi mo siya alam kung paano ina-exam, ang hirap nung next ka lang ng next. Matataranta ka eh. So, dapat alam mo din yung timing. So, kumusta ma'am yung mga fill in the blanks questions? Kasi ma'am, ang taas mo din sa reading. Napakaswerte ko kasi I think yung set of questions ko na pinaka-exam ko, madali siya. Kasi yung sa husband ko, mahirap. Sabi niya, yung fill in the blanks niya, kakaiba yung words na parang feeling mo, lahat tama. Yun sa akin, yung mga words, sobrang basic niya, para siyang pang high school. Kamusta naman ma'am yung listening mo? Sa listening kasi, kailangan mong makinig maigi. Minsan kasi, yung naririnig mo, yun yung nasa options, yung exact words, pero hindi siya yung main idea. So, kailangan mo talagang i-evaluate kung yun ba yung meaning ng passage. Kasi tayo, pag may narinig tayo, ito na to. First line lang. Pero, kailangan mo talaga mag-skim. Skim mo lahat ng questions habang nakikinig ka. Any tips, ma'am, for writing and reading sa mga students? Kasi yun yung madalas tayo hirap eh. Sa writing, alam nyo, wala na akong ibang technique. Talagang sinunod ko lang kung ano yung template nyo. Kaya nabisado ko yung template word per word. Hanggang ngayon, kabisado ko pa rin siya. Feeling ko hanggang sa panaginip ko. Nire-recite ko siya. And then, yung pinaka-structure, lagi nyo kasing minimension na main idea, tapos reason, tapos example, tapos so what, parang ganun. So, yun, sobrang nakatulong siya. Tapos reading, hindi ko alam pero sobrang helpful ng skimming through. Dapat alam mo kung ano yung tinatanong. Kasi kung hindi mo alam yung tinatanong, hindi mo rin siya masasagot ng maayos. So, dapat alam mo yung tinatanong. Plus, dapat
naintindihan mo yung options, para yung options, mahanap mo siya dun sa passage. Ano ba dapat yung tamang mind setting and preparation for PTE? Unang-una, wag na kayong magpakahirap. Kung merong mga ganito, kung merong may English Charlie at proven na nakatulong talaga yung strategies and techniques, work smart talaga. Yung focus natin, yung endurance natin sa pagbabasa, sa pag-aaral, nagagawa ka pa ng sarili mong outline, parang pag 30s and above ka na, hindi na kaya. So, parang kung meron na tong proven na platform na ganito, hindi sayang yung pera. Mag-avail na kayo. And then from that, kasi mapaplano mo na from there paano ka mag-aaral eh. Meron na siyang mga guides on kung ano yung eksaktong kailangan mong aralin. So talagang, it will save you time, it will save you money. Kasi, halimbawa, ang goal mo lang is makapasa, okay lang naman siya. Pero kasi, kung iisipin mo yung PT mo for 2 years yan eh. So, what if magkaroon ka ng opportunity, magte-take ka na naman. So, parang, kunin mo na lahat ng resources, maximize mo na lahat yan. Kung merong English Charlie, kung merong mga tips and strategies dyan, and then, aralin mo na siya intensively. Kasi, minsan kahit nag-aral ka, hindi naman pala yun yung kailangan. So, ano ba yung kailangan para pumasa ka?